Last night po, ako po ay naligo mga 10:30 po ng gabi. Kasi po humid po, sobrang init. At ako po yung taong bago pumunta sa bed, talagang naliligo po ako. Okay. Pero last night, iba po ang kaso. Kasi sa sobrang init po ng panahon, wala pa akong balak matulog. And I intend na mag-YouTube muna, Netflix muna pagkatapos kong maligo. 'Di ba? So sabi ko, nung pagkaligo ko po, ako po ay nagnap. Gusto ko lang magnap. Siguro yung nap, ito po yung mga tulog ng mga 15 minutos, 15 minutes, mga ganyan. So sa 15 talagang nung pagkaligo ko po talaga, basa pa nga yung buhok ko eh. So, magnanap lang ako, nap lang ako. Nap lang po, hindi ko wala akong intention na matulog. Siguro ito po mga around, mga around mag-11 o'clock na po ng gabi. So, nagnap po ako. Siguro po sa sobrang pagod ko, agaran po akong nanaginip. Nakakakilabot po yung panaginip ko, mga kapatid, kababayan, no? At dito po mismo sa kinatatayuan ko sa kusinang ito, dito po naganap yung panaginip ko. At yung manig po, lumindol ng napakalakas. At ito pong gusto ko sabihin sa inyo, totoong-totoo po siya sa akin. Lumindol ng napakalakas. So, ang daddy ko, kasama ko ang daddy ko sa panaginip ko. So, ang daddy ko, nasa labas siya. Nakasara yung pintuan. Huwag ka nang lalabas sa bahay, sabi niya. Magtago ka, alam mo naman yung drill kanya sa akin. Kasi alam naman niya na nag-drill po kami talaga dati. Tungkol po sa earthquake. Meron kaming training dyan. So, ang ginawa ko po ito. So, alam ko naman yung drill. Okay. Pero ang problema, doon sa panaginip ko, nandun din yung mga aso. Natatakot po sila. So, ang ginawa ko po, binuksan ko po yung upuan dito po. Di ba tinanggal ko yung upuan para pupunta po ako sa mesa. Nakakakilabot po talaga mga kababayan kapatid, no? Nung pagpunta ko po sa ilalim ng mesa, nakita ko po nag-crack po yung, anong tawag dito? Nag-crack po yung flooring. Yung sahig, nag-crack po ng malaki. Nagdi-divide siya sa two. Malakas na pagyanig, napakalakas na lindol. So ang ginawa ko, tumayo na lang po ako. Doon po sa akin tinatayuan mga kababayan at mga kapatid. Nandyan po yung may mga nakalagay po kami mga baso, mga pinggan po kasi sa taas. So, ang ginawa ko na lang po, sa panaginip ko rin po ito po. Sabi ko, Lord Jesus, take in charge. Take in charge. Then, nagising na po ako. Alam niyo po paggising ko, parang totoong-totoo po. Sabi ko, Lord Jesus, thank you po, panaginip lang. Una, scientifically speaking, kasi nag-aral po ako ng caregiver, no? Pag pagod na pagod po ang tao, at maski balak lang niya mag-nap and all that, mananaginip po talaga siya ng kahit na ano. Dahil sa sobrang pagod niya. Yung consciousness niya, yung subconscious niya, even though pumikit siya, nandun pa rin po yung subconscious at the back of their mind na nagwo-work siya. Regardless, naiidlip ka. Pero dun sa panaginip po, nagtataka po ako. Lord, kako in my dreams na maski ganon, napakakalma ko dun sa panaginip ko. Although nakita ko, pag ganyan ko dun sa ilalim ng mesa, nag-crack na because my dad told me, you know the drill, do it. Yeah. Pero nag-crack na po talaga. Yung ibig sabihin po, malaki na po yung crack. Bumubuko na po yung lupa. Bumubuka na po yung sahig. Then tumayo na lang po ako kasi hindi na po ako pwede roon. I choose to stand and go beside something where I can lay up o yung parang I can stand against, no? Para ako ay against the wall na ganyan. Pero ang problema dun sa sinandalan ko, may mga plato diyan, ayan po, nandiyan po. Kitang-kita ko sa panaginip ko yung mga yan. Pero wala po nabagsak, walang nahulog kasi nagising na po ako. So, nakakakilabot na panaginip. Matapos ko napanaginipan yung third temple, yung tribulation, ito naman pong napanaginip ko, yung lindol. And then, I decided na gagawa ako ng vlog tungkol sa pinakamalakas na lindol. Maybe the Lord is telling me, italakayin ko sa inyo yung pinakamalakas na lindol na magaganap. And thank you Lord, dahil hindi po magaganap yan sa church age. Magaganap po yan sa darating na tribulation. Wala na po tayo dito. Daranas po niyan mga unbelievers. So, pinento ko lang po sa inyo. Yung panaginip kong, kung tutuusin nakakilabot, pero nakapagtataka, bakit napakakalma ko sa aking panaginip?
because of Jesus. Bye-bye.